Alam nyo ba, sa bawat pag-aspas pala ng pakpak ng isang paro-paro, may isang kwentong nabubuhay. At hindi lang to basta kwento. Isa itong kwentong isinilang mula sa pag-ibig, kalungkutan at mahika. Halikayo, samahan nyo akong alamin ang isa sa pinakamagandang alamat sa ating kultura. Yan nga ang paru-paro. Kung iisipin, hindi lang siya basta isang insekto, di ba? Para sa atin, simbolo siya ng isang napakadamdaming kwento. Isang paalala na kahit galing sa matinding pighati, pwedeng isilang ang isang bagay na sobrang ganda at malaya. Handa na ba kayong pakinggan ang alamat kung paano nagsimula ang lahat? Okay, ang kwento natin nagsisimula sa isang napakagandang dalaga. Ang pangalan niya ay Mariposa. Pero si Mariposa, iba siya. Ang kanyang kaluluwa kasi, kasing ganda at kasing sigla ng hardin na buong puso niyang inaalagaan. Kumbaga, yung hardin, yun mismo ang salamin ng puso niya. So sino nga ba itong si Mariposa? Isipin niyo to, isang dalaga na pagmumiti parang sumisikat yung araw. Yung mga mata niya kumikinang na parang mga bituin sa gabi. At kakaiba siya kasi mas gusto niyang kasama yung mga halaman niya kesa sa mga tao. Yung hardin niya, hindi lang yun basta hardin. Yun ang mundo niya, ang kanyang santuaryo. Isang paraisong nilikha niya, puno ng pagmamahal. At syempre, sa isang paraisong tulad nito, hindi lang mga bulaklak ang lumukadkad kasi may isang lihim na pag-ibig na dahan-dahang sumibol. Isang pag-ibig na kasing dalisay at kasing natural ng bawat bulaklak doon. Oo, doon mismo sa puso ng hardin niya, tuwing papalubog na ang araw, may lihim na namumuo. Nagtatagpo kasi ang puso ni Mariposa at ng isang mabait at masipag na binatang si Lito. Doon, sa ilalim ng buwan, sa gitna ng mga bulaklak, doon namulaklak ang pag-ibig nila malayo sa mga mapanghusgang mata ng mundo. Kaso alam naman natin, 'di ba, walang lihim na hindi nabubunyag. At nang matuklasan ng pag-iibigan nila, biglang may humadlang, isang hawla. At ang pinakamasakat, ang pagsubok na to ay galing mismo sa mga taong dapat sanang unang umunawa sa kanya, ang sarili niyang pamilya. Dito na nagkakaproblema. Kasi para sa puso ni Mariposa, si Lito na yon. Si Lito na may mabuti at tapat na puso. Pero para sa mga magulang niya, iba ang mahalaga. Mas matimbang ang yaman at kapangyarihan ni Don Felipe. So, ito yung laban. Tunay na pag-ibig kontra sa mga inaasahan ng pamilya at lipunan. At ang naging desisyon ng mga magulang niya, sobrang lupit. Bawal na niyang makita si Lito. Tapos, ikinulong pa siya sa sarili niyang kwarto. Imagine niyo na lang yung sakit. Mula sa isang malawak at magandang hardin, ang mundo niya biglang naging kasing liit na lang ng tanawin mula sa bintana. Dito na unti-unting namatay ang sigla niya. At yung pagkakakulong na yun, grabe ang epekto sa kanya. Si Mariposa ay parang naging isang bulaklak na hindi na nasisikatan ng araw. Alam niyo kung anong nangyayari sa ganun, di ba? Dahan-dahan, nalalanta. Ganun mismo ang nangyari sa kanya. At ang pagkalanta niya, sobrang bilis. Una, nawala yung ngiti sa mga labi niya. Tapos parang nakikidalamahati yung hardin niya. Nagsimula ring malanta kasabay niya. Gabi-gabi, wala siyang ginawa kundi umiyak. Hindi na siya kumakain, hindi na natutulog, hanggang sa nanghina na ang katawan niya, habang yung puso niya patuloy na sumisigaw para kay Lito at para sa kalayaang ipinagkait sa kanya. At sa huli, sumuko na ang puso niyang wasak. Ang tanging hiling niya bago siya pumanaw, mailibing siya sa gitna ng minamahal niyang hardin, doon mismo kung saan nagsimula ang lahat. At doon lang naramdaman ng mga magulang niya ang bigat ng pagsisisi. Pero huli na ang lahat. Pero, dito nagbabago ang takbo ng ating kwento. Akala mo malungkot na katapusan na, pero hindi. Dahil mula sa trahedya, isang himala ang mangyayari. Isang himala na magbibigay ng bagong kahulugan sa lahat ng pinagdaanan ni Mariposa. Isang umaga, nagulat ang lahat ng taga-nayon. Sa puntod ni Mariposa, may mga kakaibang bulaklak na tumubo. Napakakulay. Pero hindi lang yan. Paglipas ng ilang araw, may napansin silang mas kamangmaha-maha. Yung mga talulot ng bulaklak, unti-unting naging manipis at makikinang na mga pakpak. At dahan-dahan, ang mga bagong nilalang na to ay lumipad, pataas sa kalangitan. Tinawag ng mga tao ang mga mahiwagang nilalang na to na mariposang bulaklak.
Para sa kanila, yun ang kaluluwa ni Mariposa na sa wakas nakalaya na. Isang napakagandang paalala na kahit sa kamatayan, nahanap niya yung kalayaang sobrang hinangad niya. At yung kwentong yan parang hangin, kumalat sa iba't ibang henerasyon. Kasi ang alamat ni Mariposa, hindi lang yan basta kwentong bayan. May dala itong mga aral na, aminin man natin o hindi, totoo pa rin hanggang ngayon. So ano nga ba yung mga aral na to? Simple lang, na ang tunay na pag-ibig at lalong na ang kalayaan hindi dapat kinukulong. Isa itong malakas na paalala sa trahedyang pwedeng idulot ng sobrang pagkontrol. At yung pinakamasakit sa lahat, yung aral na ang pagsisisi madalas dumarating kapag huli na ang lahat. At dito kumokonekta ang lahat sa atin ngayon. Sa tuwing may makikita tayong paru-paro na lumilipad, 'di ba ang ganda? Sana maalala natin ang alamat ni Mariposa dahil sila yung naging buhay na simbolo ng pagbabago, ng pag-asa, at ng isang pag-ibig na kahit hindi nagtagumpay sa lupa, natuto namang lumipad. So, habang tinitingnan natin ang mga paru-taro sa paligid, iiwan ko kayo ng isang tanong. Para kay Mariposa, ang kalayaan ay nahanap niya lang sa kabilang buhay. Para sa atin na nabubuhay pa, ano nga ba para sa'yo? Ang tunay na kahulugan ng pagiging malaya. Salamat sa pagsama ninyo sa kwentong ito.